Hello guys, tapos na kami. Ano oras na? Arriving na. Ayun na, yun siya. 3:30 na. Grabe. Grabe, 2 oras kalahati tayo doon. Yun. Si Pen. Hi Pen. Yan. Nandito kami sa isang lobby. Nag-search pa ako ng photocopyhan, parang 15 minutes walk from embassy. So para 15 minutes pa punta, 15 minutes pa balik. So na-waste namin is 30 minutes. So importante na kompleto yung documents. Bad mood talaga siya. Parang inantayin namin na kumalma siya. Ayun. Bago na-picture. Ang tagal niya kumalma, tapos nung pipicture na siya, ayaw niya tumingin. So lahat na tumulong sa kanya. Good thing, very ano yung mababait yung yung mga tao sa sila mga madam sa embassy. Shout out sa mga mababait naman nila yun. Zero visibility. Hindi ba kita? It's not. Yung place niya, pero hindi ito yung buong embassy, sa loob lang siguro yun. So yun, pasok na tayo. One eternity later. Hello guys, tapos na kami. Ano oras na? Arriving na. Ayun na, yun siya. 3:30 na. Grabe, 2 oras kalahati tayo doon. Yun, nandito na yung taxi. Mamaya usap tayo kung ano nangyari sa amin. Bye! Hi guys, welcome back to our channel. So, nandito pa rin kami sa Clontarf Castle Hotel. Bakita mo yung surroundings mo. Papakita ka. Si Pen. Hi Pen. Yan. Nandito kami sa isang lobby. Loyalty na loyalty. Okay na yan. So yun guys, so for today's video, i-explain lang natin or parang mas i-elaborate natin kung ano nangyari nung yung process saka kung ano nangyari nung nag-apply tayo ng renewal of passport saka nung registration of birth ni baby sa embassy ng Pilipinas dito sa Ireland. So start sa'yo mama. So, doon sa previous vlog namin, na-discuss na namin in detail yung requirements. So, ito nga is yung, for this vlog is, ano lang siya, yung process itself, and kung ano lang yung nangyari sa amin, para lang hindi siya sobrang haba. So, basically yun, before ka kasi magpunta sa embassy for the appointment, kailangan magpa-evaluate ka muna ng requirements, di ba? So, through email, so may pre-evaluation ng requirements, and then once na in-approve na nila, tsaka ka makakapag-schedule, makapagpabook na appointment. And then yun nga, nangyari na yung appointment date namin. And you need to bring yung photocopies and the original ng mga documents. So, sa amin, dinala namin 5 copies for registration of birth, and then 4 copies nung mga sa passport application and renewal of passport. So, bukod syempre yung mga original, make sure to bring the original copies din ng mga documents. So, very important yun. So, again, yung list of the requirements nandun sa previous vlog. So, yun, ang appointment namin is 1 p.m. So, dumating kami doon. Actually, nakapag-lunch pa kami, medyo mabilisan. Dumating kami doon sa office nila before 1. So, on time naman tayo. And then, yun, doon lang muna kayo mag-aantay sa may lobby nila. Kasi shared service siya. So, hindi ka basta-basta makakapasok. So, i-inform mo lang yung sa reception na may appointment ka for that time sa Philippine Embassy. And then, yung staff from the embassy will pick you up from the lobby. So, yun, i-guide or susunduin naman nila kayo from the lobby up to the office nung embassy. So, maginawa naman kasi maganda yung location, no? Maganda yung building, yung office, may mga upuan naman for the applicants. Ayun. So,
ano pa. So, yun, yung pagpunta namin doon, ano lang, check lang nila yung documents, kung kompleto against sa checklist. And then, yun nga, nangyari. Yung may mali kami. Actually, mali ako dun sa pagkakaintindi. Medyo ano yung lutang-lutang lang talaga ako nun. Fault ko talaga yun. Ayun, medyo fault ko talaga yung nagkamali ako ng intindi. Ewan ko ba? Medyo ano talaga, lutang talaga ako that time. So, instead na birth certificate ni Leon, yung local birth certificate, meaning yung Irish birth certificate ni Leon, yung na-photocopy namin, and yung nadala namin, ang dinala namin, and yung pinotocopy namin is yung birth certificate namin ng parents. So, nga eh. Oo, actually yun, mali talaga ako doon. So, yun, make sure for report of birth, dalhin nyo talaga yung original birth certificate, live birth certificate, original birth certificate local or yung Irish. Buti dala natin. Oo, yun nga, buti na dala namin yun. Kasi hindi talaga namin siya na photocopy. So, yun, make sure to bring that. And, yun, as mentioned before, ang na-submit nga namin, di ba, yung birth certificate namin ni Papa Mark, though wala siya sa list, sa checklist, kinuha pa din siya, no? Hindi siya binalik sa amin eh. So, just to be sure siguro, or just to be on the safe side, dalhin nyo na lang din yung birth certificate ng parents, birth certificate ng applicant, and yung photocopy nga nun. So, yun talaga yung major mali namin. Kasi dun sa checklist, nakalagay kasi dun yung parang local birth certificate showing the details of the parents. Ewan ko ba? Ang pagkakaintindi ko nung binasa ko yun is yung ano namin talaga birth certificate, pero hindi talaga. Yung birth certificate talaga yun nung applicant. Tapos, yun lang, nangyari lang. Kasi syempre, diba, pre-evaluate namin yung mga documents. Hindi naman siya kinorek. Hindi kami hinanapan actually ng birth certificate ni Leon. Kaya, akala namin okay na. So, yun din, caveat lang yun siguro na kahit na na-check na siya, na-approve na siya ng embassy for pre-evaluation, o re-reviewin ulit nila yun sa during appointment mo. Tumatawa siya. During the appointment, i-check ulit nila yung photocopies and yung original against sa checklist. So, kahit na sabihin mo na pre-approve na or wala namang kinoment or wala namang hinanap, ayun, ibabalik pa rin, i-correct ka pa rin nila. Kaya make sure na lang na pagdating nyo doon, na dala nyo lahat ng requirements, and kung hindi kayo sure, dalhin nyo pa din, mag-photocopy pa rin kayo, or i-clarify nyo through email sa kanila. Kasi nga, may caveat sila dun sa pre-evaluation na hindi siya necessarily na approve or na wala ng checking na gagawin or wala ng correction na gagawin. So, like in our case, yun nga, may additional pa na mga hinanap na documents. So, yun yung sa report of birth. And then sa passport application ni Spencer, yun know, hinanapan pa kami ng kulang kami ng isa. Oo, kulang kami ng marriage certificate, which as mentioned nga in previous vlog nga, hindi siya talaga kasama sa checklist, yung marriage certificate. Hindi natin na-check yun, no? Hindi siya kasama sa checklist, yung marriage certificate, pero hinanap pa rin siya sa requirements para sa renewal ni PENPEN ng passport. So, yun, i-check nyo na lang din, and better bring na lang din yung photocopy ng marriage certificate for the passport application to be sure. Pero doon, isa lang yung hinanap. Kaya medyo confusing din, no? Isang copy lang yung hinanap. Binalik, sa'yo mo binalik. Ano binalik? Binalik yung ibang photocopy nung renewal of passport ni PENPEN. So, hindi... Di ba kasi sabi... Binalik ba? Oo. Di ba sabi 4 na copy? May mga copies na binalik sa atin. Hindi ko alam. Meron nandun. Ilan na kinuha? Parang isang copy nga lang yun. Okay. So, yun. Pero... Sa instruction kasi parang 4 no? Binalik yung ibang copies. Oo. So, yun, ano na lang, to be sure, sobrahan nyo na lang or 4 copies na lang yung gawin nyo. Ano pa? Hindi, sabihin mo yung Tapos, bakit kailangan kompleto. Kasi hindi ayun, oo. Yun lang nga, make sure nga na, I mean, ito nga paulit-ulit kami na dalhin lahat ng requirements ng photocopies. And kung hindi sure, dalhin pa din, pati yung photocopy kasi nga,
hindi sila nagpa-photocopy doon. So, walang xeroxan doon, walang printan doon sa building nila. So, si Papa Mark, actually, naghanap pa siya, no? Nakailang printan ka. 3. Parang 3. Sira yung may malapit na Photocopy. National Library. Sira naman. Sira siya. So nag-search pa ako ng photocopyhan, parang 15 minutes walk from embassy. So parang 15 minutes papunta, 15 minutes pabalik. So na-waste namin is 30 minutes. So importante na kompleto yung documents. Ayun, yun. So, Photocopy. yun lang. Kawawala kasi sobrang init din. So, pagod na pagod din si Papa Mark. And then, yun nga, kung may bata ka rin nakasama, yun lang, medyo mahirap kung mag-aantay ng matagal doon. Kasi, syempre, nakakahiyang mag-ingay yung kids. Tapos, medyo kasi mainit na yung panahon ngayon. So, doon sa office din, medyo mainit. So, yun nangyari kay Leon din actually. Anyway, hindi, yung muna, discuss natin. Yun, after nilang i-check yung documents, magbabayad kayo. So, ang binayaran namin, €155 for the 3 applications na yun. Itemize. €60 for the passport application and renewal. So, 120. And then 35 for the registration of birth. So, total of €155 yung binayaran namin. And make sure to bring cash. Hindi sila nag-accept ng card at the moment. So, cash yung pwede lang ibayad doon. And then, yun. So, after magbayad, iaayusin na nila, magpa-file na, fill up ng forms. So, yung normal process lang. Ang lang yun, magte-take ng picture for the passport application, of course, di ba? So, si Pen, pinicturan siya. Tinanggal yung hikaw. So, yun medyo struggle din namin. Kasi, hindi namin, yun mali namin din. Oo, hindi namin tinatanggal yung earrings ni Pen. So, masakit na siya. Natatakot kasi ako tanggalin siya. Kaya hindi namin tinanggal. So, ngayon, dumikit na yung Sa balat. Sa babalat sa tenga ni Pen yung earrings niya. Kasi yun, since birth, parang, hindi naman 3 since months. birth. 3 months siya. Hindi, since na kinabitan, ininstallan siya, hindi namin tinatanggal. So, ngayon lang 5 years old na siya. Biruin mo yun, from 3 months to 5 years old. Ngayon lang. So, monumental. Kasi hindi, yung sa dating passport naman, kasi ni Pen, hindi naman pinatanggal, di ba, yung hikaw. Kaya ang inisip namin, okay lang. Ngayon, kailangan daw tanggalin. Kita dapat yung tenga, yung bangs, maayos. Yung usual na mga pagpipicture, kailangan nakadiretso yung face. Ang galing nga ni Pen kasi she was able to follow the instructions naman. So, madali yung picturean sa kanya except nga lang yung pagtanggal ng hikaw. Kasi nagagalit siya. Yun nga, nasaktan siya. And ayaw na daw niya magpakabit ulit ng hikaw. Patay. Ayun. Ngayon, yung kay Leon, ito yung medyo struggle talaga. Kasi nga, baby pa siya. So, ang hirap niyang picturean. Hindi siya makuha na ng maayos. Nakailang take tayo. Nakailang take kami. Tumulong pa lang mga empleyado. Lahat na ng empleyado tumulong. Kasi yun din, natutulog kasi siya. Tapos kailangan gisingin. Oo, kasi pagod siya nung sa biyahe namin maghapon. And then yung panahon nga sobrang init. So, nung ginising namin siya, Nairita siya. very talaga siya, bad mood, no? Bad mood talaga siya. Parang inantayin namin na kumalma siya. Ayun. Bago mapicture. Ang tagal niya kumalma. Tapos, nung pipicture na siya, ayaw niya tumingin. So, lahat na tumulong sa kanya. Good thing, very yung mababait yung yung mga tao sila mga madam sa embassy. Shout out sa mga mababait naman nila no. Baka manood siya. Tinulungan nila kami kay Leon na para tumingin talaga si Leon. And ayun, kasi kailangan ako yung humahawak sa kanya. So, kailangan hindi ako kita sa picture. Nakakatawa naman. Napofocus yung mukha ko sa mga picture. Tapos minsan kita yung kamay. Yung damit. Ulit. Tapos kailangan kita yung buong mukha niya, nakatingin. So, ayun. Ayun, yun. After mo mapicturean, i-check lang yun. I-check mo, confirm mo kung okay yung details. Yun lang. So, syempre, make sure na okay yung details. So that yung mother or yung guardian siguro mag-sign na dun sa mga documents. And
Yun na, may pinapirmahan lang separately na ano tawag dito, yung parang maliliit na paper siya acknowledging na parang ano siya, parang na-check mo, na-confirm mo na yung details sa mga forms, so sa mga ginawang forms. Parang wala siya, parang ano siya, disclaimer siguro siya ng ano, ng embassy na kapag may mali ka, hindi mo na sila bababalikan. Makahabol kasi dinoble kasi check mo. chinek mo na siya. And then yun pala yung mga forms, like yung report of birth application form and yung passport application form, hindi siya signed. So pag dinala nyo siya, make sure na hindi nyo pa napipirmahan yun and wala pang date o wala pang yun, walang signature kasi doon nyo siya pipirmahan during the checking ng mga documents. So yun. So after noon, yun lang naman. So after noon, ano na, Sasabihan na tayo. oo, yun. Kung kailan na yung schedule ng delivery ng pick up, yung processing. So, ang sabi sa amin, it might take 3 to 4 weeks to complete the process. And then, i-message na lang tayo or na-notify tayo kung ready na for collection ng documents. So, again, yun lang. Wala silang courier at the moment. Kaya medyo yun yung magiging struggle. Pero siguro, si Papa Mark na lang yung babalik to pick up the documents. So, kasi mahirap kung kami pa lahat yung babalik. Tapos yung passport ni Pen, hindi siya, Hindi mo na kinancel. Yeah. Kasi dapat, di ba, alam ko pag nag-renew ka sa Pinas kahit hindi pa ini-issue yung ano. Pero kasi sa Pinas, parang 3 days lang. Mabilis. Oo, kinakancel na nila yung passport. So, yun din yung good thing kasi mali mo, biglang may travel ka. Saka October pa yung... Kasi valid pa yung passport ni Pen. October pa ma-expire yung passport ni Pen. So, ayun, hindi mo na siya kinancel. Pero kailangan dalhin yung old passport kapag pinick up na yun kasi kakancelin nila yan. Yun. So, yun lang naman. So, overall, ano naman, okay. Sobrang okay nung process. Very efficient naman doon. Yung mga tao sa office, walang, yung walang mga unnecessary steps or very straightforward, very helpful yung mga tao sa office. So, good. Ayun, tas 5 years pa rin yung passport Validity. ni Pen pala kasi ang sabi, pag minor pala ganun. So, pagka more than 18 ka na, Tsaka lang magta 10 years. 10 years na validity. So, yan, hanggang dito na lang. So, yun muna. lang. Tapos na. Ayun. Again, thank you sa Mga tao sa embassy. staff ng embassy. Yan. So, Very helpful sila. Yeah. So, yan, hanggang dito na lang muna. Thank you Bye. for watching. Please subscribe to our channel. Bye! Yun na. Yes.